Bukod sa kumpulan ng mga Chinese militia vessel, may mga patay na coral din na dinatnan ang BIFAR sa pinakahuli nitong refueling mission sa West Philippine Sea. Kulang na rin umano ang mga payaw na inilatag nito noon. At nakatutok si Chino Gaston. Mga nagkukumpulang Chinese fishing militia vessel ang dinatnan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na naghatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda dito sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Sabi ng mga Pilipino, lagi namang andyan ang mga Chinese fishing vessel pero di naman daw nakikialam sa kanila. Di rin daw nila nakikitang nangingisda ang mga ito. Kasama kami ng lapitan ng BIFAR ang mga Chinese vessel. Malapitan, ganito ang itsura ng mga Chinese fishing militia. Nagkukumpulan, di naman nangingisda at higit sa lahat, hindi na umaalis sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ay, dati ito talagang mas marami. Okay. Sa ngayon kasi wala na. Sa pangalawang araw ng refueling mission, dumating ang China Coast Guard Vessel 4202 na ayon sa BIFAR galing sa Ayungin Shoal. Isa ito sa laging kasama sa mga pagharang o pagbuntot sa Philippine Coast Guard at AFP resupply vessels. At sa araw na ito, nagbaba ito ng dalawang rubber boat at inikutan ang BIFAR vessel. Magkakataong lumalapit ang mga ito sa Chinese militia vessel. Sa misyon ng BIFAR at PCG, 22 malalaking bangka ang nabigyan ng libreng krudo. Habang nagre-refuel ang mga bangka, isinama kami ng BIFAR sa kanilang pag-inspeksyon sa kalapit na Rosal Reef. Dito tumambad ang malawak na bahagi ng bahura na patay at namumuti na. Ang ilang patay na coral formations tila natambakan ng buhangin. Kita rin sa underwater video na iba ang kulay at uri ng umano'y tinambak na durog na corals mula sa coral ng bahura. Sa kabila nito, may mga palatandaang bumabawi naman ng kalikasan. May clownfish na namataan sa kanyang sea anemone at mga maliliit na isdang bumalik sa patay na corals. Sa mga ganong part po, I think po kailangan po natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Ayon sa mga mangingisda, sa 10 payaw o fish aggregator device na inilagay sa Recto Bank noong April 4, 6 na lang ang natitira. Hindi raw malaman kung pinutol ang lubid nito ng sadya. Sa 10 na nilaglago namin, 6 na lang po yung natira. Kaya nag-uri rin kami kasi mayroong mga barko ng ano doon, yung parang long line tawag. Sabi ko, Maaring sinabitan yon. siguro po, yun talaga kasi hindi naman basta-basta mapuputol yung payo sir kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Those reports are still subject for verification, sir. But other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Ano nga ba ang mga payaw na ito at bakit sila importante sa mga mangingisda? Binaba yung rubber boat ng BIFAR at pupunta tayo dito sa tinatawag na fish aggregator device o payaw kung tawagin ng mga mangingisda, no? Para makita kung ano bang magandang epekto talaga nito sa mga mangingisda na nagpupunta rito para kumuha ng yamang dagat. May mga nakataling dahon ng nyog sa dulo ng lubid ng payaw kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga maliliit na isda na magdadala naman ng mas malalaking isda na kakain sa kanila. At hindi lang isda ang nagpupunta sa mga payaw, kundi pati mga dolphin na nakita naming paikot-ikot sa bahaging ito ng dagat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.